At nga ba isa ito sa pinaka-unique and nakakatakot na Filipino horror movie? Sa unang panggulat ng kapamilya blockbuster Sabado, Alam ko may masamang mangyayari. hatid ng 5 sa mga pinakabigating bituin Kailangan mo pa sa akin si Emily. sa hindi lang isa. Oh, God. Ngunit 5 kwento ng kababalaghan. 5 sa Alam nyo, simula nung lumiwanag at luminaw yung mga horror movies dito sa atin, nawala na tayo ng mga gandang horror movies eh. Usapan natin ang movie na 5 na tuwing usapang Filipino horror movie, lagi kong naaalala tong movie na to. I'll admit, may mga cringe and corny moments yung mismong movie, poor editing and writing, pero may mga story na nagandahan talaga ako and may mga panakot na natakot din talaga ako. By the way, ang 5 ay isang movie noong 2010 kung saan meron nga itong 5 kwento base sa 5 parte ng katawan ng tao. Irarang ko siguro yung 5 story from worst to best. Una yung braso, mata, muka, paa, tsaka puso. Ngayon, isa-isahin natin at simulan natin sa pinaka hindi ko nagustuhan, which is yung first story, na braso. Ganda naman yung concept, nakakatakot yung premise and location, na nasa morgue nga sila, pero ayun, sobrang undercooked and weak lang kumpara mo nga doon sa ibang story. Isang tagal ko na nga hindi napapanood to, and ito nga yung unang story, sabi ko pa, hala, baka pangit pala talaga tong buong movie na to. Pero, hindi naman pala. Puro kung may nagustuhan ako dito, syempre yung casting nila with AJ Perez, Sam Concepcion, and Robby Domingo na parang din talaga silang magkakabarkada, and syempre si Baron na sobrang perfect for his role here. Pag umabot kayo sa dulo, malalaman nyo kung saan nga ba galing tong braso na to and bakit nga ba yan gumagalaw. Alas, gusto ko lang din purihin dito kung paano nila na-pull off yung paglabas ng kamay sa bunganga ni Baron. I'm curious kung paano nila nagawa yon kasi, in fairness ang ganda ng pagkakagawa nila. Okay, next, pang-4, mata, na okay naman din yung concept pero medyo all over the place lang talaga yung story na sa dulo, papapa, ha? Like the Groundhog Day na nangyayari nga dito na bawat beses na hindi nga niya mapigilan yung jowa niya, mas dumadami nga yung mga tinitegi nito. Pero ayun, medyo magulo lang talaga yung story and wala nga lang consistency. Kami din, hindi masyadong nagamit yung mata nga doon sa story kumpara mo nga doon sa iba na basically kaya lang mata yung title nito kasi nga doon napunta yung beng-beng. Okay, next, pangatlo, muka, and for me, nakakatakot yung mga Xerox na picture dito. Gusto ko pa dito tuwing biglang lilitaw yung janitor tapos magiging Xerox picture na lang siya. I don't know, there's something creepy lang about it. Lalo na tong elevator scene, legit, kinilabutan talaga ako dito. What I like here, simple lang yung story and very short film lang talaga, sadyang may mga questionable parts lang, like paano siya nakakapagmulto, given na hindi pa naman siya multo noong una pa lang. Ayun, I like the twist na prank lang pala talaga noong una, tapos nagkatotoo, pero sana hindi lang na-reveal agad and sa dulo na nangyari yung mga revelation para lang mas nakakatakot pa yung ending. Okay, second na nagustuhan ko, yung paa na honestly, sobrang creepy ng story na to. Puro execution-wise, medyo kinulang lang talaga with the editing and dahil masyado nila pinapakita yung multo to the point na hindi na nakakatakot, pero yung creepy din talaga dito, yung mismong story din talaga. Lalo na nung na-reveal nga yung twist doon sa sapatos at kung saan nga nakuha ni Jody Santa Maria yon. Sobrang creepy kaya. What makes it work pa is that relatable yung story in a way na maraming ang taong nakaka-experience na walang sapat na pera para nga mabigyan ng magandang gamit yung mga taong mahalaga nga sa kanila. Like kung paano nga nila na-reveal yung twist, kung bakit pala talaga siya umatid ng burol, kaya pala siya sinusundan ng bata, hindi dahil hindi siya nagpagpag, kundi dahil siya yung may kasalanan kung bakit nga nategi yung bata. Ganda na sana talaga yung concept na to pero ayun, kinulang lang talaga sa execution, lalo na nga doon sa mga jump scares, kung paano nga nila pinapakita yung mga multo, pati na rin kung paano nga nakaligtas yung bata at yung nanay niya. Pero ayun, story-wise, may potential din naman talaga. Good ending siya for me na at least, buhay pa rin yung magnanay and magkasama nga sila kasi mabait naman siya and aksidente lang naman talaga yung nangyari, pero alam mo yon, wala na lang talaga siyang isa pa. Okay, the last and best story sa buong movie, puso, and nagustuhan ko kung paano nila napagdugtong yung pinakadulo papunta doon sa simula. Gustuhan ko dito na pinag-isipan talaga nila kung paano nga nila gagamitin yung puso with the story na literal na may sakit nga siya sa puso and doon nga tuluyang nategi nga si Pokwang and also puso nga kasi nagmamahal lang siya sa isang taong hindi nga siya kayang mahalin. Story-wise or storytelling as a whole, ito yung pinakamaganda, pinakamalinaw, and pinakamaayos doon sa 5 kwento. Kudos kay Pokwang sa performance niya dito, lalo na nung hinahabol nga siya ni Zanjo, ramdam na ramdam mo yung takot sa mata niya
Mas nagpaganda pa nga sa story nito, malinaw yung stakes and goals ng mga characters and kung sino nga sila. Bilang mahilig nga din sa mga horror short films, ang ganda ng pacing nito, ang ganda ng flow ng story, and also, sobrang clear nga lang ng kwento na even if maiksi nga lang, walang kinulang doon sa pagkakagawa nito. Favorite part ko nga din dito nung nategi si Empoy, talagang nagulat ako. Panoorin nyo na lang para malaman nyo kung anong nangyari kay Empoy dito. Ayun, siguro overall hindi ko lang talaga nagustuhan yung braso and mata, yung mukha okay lang, pero yung paa and lalong-lalo na yung puso, ganda. Again, ang title na to ay 5 and ang torta rating ko for this as a whole is 6.5 or 7 out of 10. Pero kung paa or puso lang, pwede na siguro 8 or 8.5. Pero ayun, 5 yung kwento eh. So, ayun, thank you.